Hello po. In behalf of Jesus Christ, our banner, kami Fukuoka Outreach, headed by our Pastor Herbert Rodriguez. At sa idea na rin po ng aming mahal na Brother Hector Rodriguez na gawin ito ang aming video message para po i-share sa inyo ang mga blessings na kung anong meron kami nare-receive para sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano po. Siguro po ang masasabi kong great blessings na meron ako ngayon ay yung isang bagay na hindi mabibili o hindi mapapantayan ng kahit anumang halaga. Dahil itong 2013 na to po, hindi ako humiling ng kahit na anong material sa ating Panginoon. Dahil wala na po akong hinahangad na kung anumang kaligayahan o kung anumang makakapagpasaya sa akin, kundi ang presensya niya lamang. Hiningi ko po sa Kanya na sana itong 2013 mula ngayon at magtuloy-tuloy pa na habang ako'y nabubuhay ang aking malasap na kaligayahan ay yung presensya lamang ng ating Panginoon. Yung kaligayahan na tuwing nasa simbahan ka, tuwing sinasamba mo siya, tuwing umaawit ka sa Kanya, yung feeling na gano'n, na sana po ay, alam nyo, bilang mga Kristiyano, sa mga kapatid ko dyan, alam ko po na alam nyo po ang ibig ko sabihin. Para po sa mga friends ko na hindi masyadong naniniwa, or let's say na hindi masyadong believer, hindi masyadong believe sa Panginoon, although alam nilang andyan ang Lord, hindi sila masyadong sumasamba, hindi sila nakakalasap ng ganitong feelings. Gusto ko i-share sa inyo ang tunay na kaligayahan ay ang sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin, hindi lamang sa akin, kundi sa aking family, lalo na sa family ko sa Pilipinas, lahat sila maayos ang buhay. Minsan, nawala po ako sa piling ating Panginoon. Or let's say, sabihin na natin na minsan tumalikod ako sa Kanya. At ngayon muling bumalik. At sa pagbalik kong ito, nariyan, tinanggap niya ako. At patuloy mga kapatid, patuloy ang biyayang ibinibigay niya sa akin. Talagang wala akong masabi kundi ang magpasalamat sa Kanya at siya'y sambahin ng buong puso. Kung alam niyo lang kung paano ang naramdaman. Ang iniisip ko kasi ngayon, aking tanging ginagawa kahit na nasa work ako ay yung umawit sa Kanya. Kasi wala man akong kausap sa trabaho, awit-awit, pinipraise ko siya kahit sa aming lugar. Yung po, sa mga bagay na yun na ginagawa ko, yung pagpipraise sa Kanya, yung pagpupuri sa ating Panginoon. Yun na lamang po ang tunay na kaligayahan. At narealize ko po sa aking buhay, ang tunay na kaligayahan ay wala sa mundong ito. Wala sa mundong ito na pansamantala lamang. Kaya sana maranasan nyo, mga friends ko, na ang presensya ng ating Panginoon ay tunay na kaligayahan. Kaya ko po ito sinasabi dahil yan po aking greatest gift. Greatest gift na bigay niya sa akin this 2013. Dahil sa mga sumunod pa na panahon, nagkakaroon ako ng gusto pa sa mundong ito. Gumagawa ko ng mga happenings na galing sa mundo. Pero ngayon, ayoko na. Nakakapagod. Mas maganda sa presensya ng Panginoon. Mas makakaranas ka ng tunay at peace sa iyong puso. Kaya, dahil sa binigay niya sa akin na desire ng puso ko, na bigay nga niya sa akin ang tunay na kaligayahan mula sa Kanya, bilang ganti sa kabutihan ng ating Panginoon, this 2014 po ay nais ko pang lalong lumalim sa Kanya, nais ko pa siya lalong papurihan, nais ko pang gumawa ng mga bagay na siyang nakakalugod lamang sa Kanya. Kahit saan ako magpunta, at mihingi ako, Lord, ng inyong gabay, ang gabay ng ating banal na Espiritu, na siya magpatuloy na mag-lead sa akin upang hindi na muli na magkamali o hindi na muli magkasala sa Kanya. Ang tunay na kaligayahan po ay nasa Lord, kaya mga kapatid, tayo po sumamba sa Kanya. Siya po ang ating kapitan, kung ano man ang mangyari. Huwag po tayong kumapit sa patalim, kundi sa Panginoon lamang. Yun lamang po, at para sa akin mga kapatid, I love you all po, at Merry Christmas and a Happy New Year. Pastor, gusto po namin malaman kung anong nais niyo i-share sa amin tungkol sa kung ano po ang nagawa na kabutihan ng Panginoon sa buhay niyo po. This year, Opo? lots. Napaka-dami. First of all, I thank the Lord. 2013 is a year that the Lord has very personal yung kanyang dealing sa akin and to my children and to my wife. We always have this deeper relationship with God, and how I wish na
that the power and the anointing will always not only to us but to you also. Thank you po. At yun ang prayer ko that this year, this Christmas, you will receive an anointing from the Lord, a blessing from the Lord in abundance. Thank you. Dahil that's what I am experiencing today. My children, in behalf of my wife, my children, we are all being blessed by the Lord. God bless you. The Lord bless you. God bless you abundantly and the Lord anoint you. Amen. Merry Christmas and Happy New Thank you Year. Thank you po, Pastor. Ano po ang magagawa niyo next year po? Ano pong balak niyo gawin to glorify God? Oh, many things next year. I am praying that many churches will come closer to the Lord. Yung ginagawa ng Lord sa akin, gusto kong yun ang mangyayari sa mga kapatiran ko. They will become closer to the Lord. They will seek the face of the Lord. They will walk in the power of the Lord next year. At yun ang dalayan ko na madala sa church next year. Salamat po, Pastor, Okay, sa God inyong bless you. encouragement. Thank you po. Okay, God bless you more po. Okay, bye. Praise God! Binigyan akong time na may interview sa pagpapala sa akin ni Lord. Ang talagang the best siya. Siya ang talagang the great na hari ng mundo. Nagpapasalamat ako dahil gawa ng binigyan niya ako ng, hindi niya ako pinabayaan itong buong year na ito, lahat ng blessing na natanggap ko ay galing sa kanya. Una sa lahat, nakarating mga magulang ko rito, nakasama ko ng Christmas dito itong year na itong year na ito, 2012 to 13. Bago yung mga pray ko, nakarating ako ng Hokkaido, kami nasa Hokkaido. Then yung una, yung lagi niya akong strength sa pagpapalaki ng 3 kong anak. Yun ang great na naibigay niya sa akin tong this year. Then ang ano ko sa next year, 2014, magawa ko yung mga dapat kong gawin para sa kanya. Yung mga talent na binigay niya sa akin, magamit ko sa gawain niya. Yun ang hinihingi kong bigyan niya ako ng talino na yung binigay niyang mga talent sa akin gawin ko sa bahay niya. Yun lang po at salamat sa mga kapatiran na ginagamit ako para makatulong. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon. At yun ang wish ko. Patuloy na maggamit sa kagawain niya. Thank you. God bless. Magandang araw po sa inyo lahat at kami ay nagagalak at nagkaroon kami ng oportunidad na gumawa ng isang video ito para mag-glorify ang Panginoon at sa aming buhay, ma-encourage namin ang mga kapatiran paano naging blessing paano naging mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon at ma-share namin po sa inyo lahat. Itong 2013 ay nagkaroon ng mga blessing, hindi lang blessing at mga pagbabago at maging transformation ng ating mga pananampalataya ay nagiging matatag tayo sa ating faith. Diba, honey? Sa aming mag-asawa, nagkaroon kami ng mga bagay na hindi lang sa spiritual, hindi lang sa things na naging blessing sa amin, kundi yung spiritual fruits of the Holy Spirit ay nagkaroon kami ng mga patience, magkaroon kami ng mga humbleness sa aming mag-asawa, lalo sa mga kapatiran kasi minsan sa ating trabaho, nagkakaroon tayo ng mga yung mga pagod, hindi natin maiwasan yung mga yun. Pero I-encourage ko po sa inyo sa ating mga nanonood pa maging lahat ng ating gagawin ay isipin po natin muna at magkaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit. This 2013 is usually very hard sa aming mag-asawa dahil nagiging yung hindi lang sa material na bagay sa aming blessing na house, kundi sa aming mga anak, nagkaroon kami ng mga patience na ginagawa araw-araw sa mga anak. Pani, anong masasabi po, Ani? Wala akong sabi. Anyway, ang masasabi ko lang sa this 2013 ay naging lahat ng mga
circumstances, mga pagsubok, ay nandyan talaga at hindi nawawala. At ang tunay na ang pagbabago ay nasa ating puso at sa ating nakikita ng ibang tao. At ang gagawin natin sa 2014 and onwards, siyempre magkaroon po tayo ng lahat ng fruit of the Holy Spirit sa ating buhay at maging kagamit-gamit kami sa gawain ng Panginoon at magiging blessing din ang kami sa mga kapatiran at mga nangangailangan tulong lalo na sa aming mga trabaho ni Mrs. na nagkaroon ng evangelism doon through his life na nagkaroon siya ng opportunity na ma-share nila ng salita ng Panginoon. Ano masasabi mo? Sabi ko magkaroon tayo ng desire na magpagamit pa sa Panginoon dahil sabi nga, ang buhay ay maiksi. Maiksi lamang. Kaya, kumbaga yung chance ni Lord na tayo tinawag, na huwag tayong papitik-pitik, kundi magambaro tayo para sa Panginoon. Ay, tuloy ako. Ano ba yan? Kasi, usually, dito sa mundo is temporary. Kaya, kailangan po nating yung faith po natin, hindi lang sa pagtatrabaho, hindi lang sa pera, kundi din sa material things. Pero kailangan natin mag-impok ng ating pananampalataya, mag-impok ng gawa na para sa Panginoon at hindi gawain sa mga tao. Dahil sabi nga nila na faith without work is dead. So, kailangan po na din maging magkaroon ng pananampalataya at maging sagawa po natin. Yan. At alam natin na yung trials and problem ay hindi nawawala sa ating buhay. Kaya patuloy lang na wag sumuko, kundi patuloy tayong lumakad sa Panginoon. Kaya mga kapatid, Merry Christmas and Happy New Year! And encourage ko sa mga kapatiran na manonood dito, lalo na sa ating Christmas party, ay maging tayo, lahat ng bagay ay maging patience po tayo lahat at lahat ng ating gagawin ay i-focus natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. At magambaro po tayo sa ating pananampalataya, hindi lang sa trabaho, kundi sa ating gawain sa church, sa ating mga activities sa church at paglago ng ating church at through evangelism kailangan po din natin magkaroon ng desire para magkaroon tayo ng hindi lang sa church, hindi lang sa buong church na mag-evangelism, kundi yung sa ating sarili na magkaroon tayo ng desire na magkaroon ng evangelize sa ating nangangailangan ng salita ng Panginoon. At maraming salamat sa opportunity nito at maraming salamat sa Pastor Herbert and family at ang mga kapatiran at iginagagalak namin na kami ay nagkaroon ng opportunity na ganito. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, Sister Ami. Thank you, Sister. 親子です。2人だけ、dadalawa lang kami rito sa bahay. Sa biyaya ni Lord, na makakatapos na rin si Nobo. Isa na rin po sa talagang kahilingan ko kay Lord na makatapos siya. At ang biyaya po talagang nariyan na andyan, na siya sa susyoko niya. Na makakapasok siya sa next year sa Roppongi, Ikebukuro? Shinjuku, gomen ne. Shinjuku. Ito po, kahit dadalawa lang kami, talagang makikitang yung peace naming dalawa. Nagtutulungan, tumutulong siya sa akin pag meron ako nararamdaman. Yun po, at sa biyaya ni Lord, talagang yung mga blessing na ibinibigay niya sa amin, gusto ko pong patuloy na to God be the glory, na maitaas pa ang kanyang pangalan sa lahat ng blessing na ginagawa niya sa aming buhay. Ito po, medyo malungkot dahil wala po si Mai sa aming tabi, pero by itong January, maaari pong madalaw namin siya.
pupuntahan po namin ni Nobu sa Maybashi. Ito po, kahit ganitong malaki ang bahay, dadalawa kami dito, nagtatakbuhan din kami. Yun lang po. Salamat po. Pastor, ano po bang napakalaking blessing sa atin ngayon ni Lord this year? Ang malaking blessing na akin nakamtam ditong 2013 ay yung napadala po ako sa Hong Kong. Kasi doon sa Hong Kong na yun, marami po akong nakilala ng mga Pilipina na kababayan po natin at nagturo po ako ng Word of God doon sa kanila. And then nalaman ko din yung mga buhay nila, ang kanilang kahirapan sa Hong Kong at saka yung mga hurts nila kung bakit sila umiwalay sa kanilang pamilya dahil gusto nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal na iwan sa Pilipinas. Ayan. That's the very big thing na nangyari itong 2013. Paano po kayo binago nung sitwasyong pagpunta niyo sa Hong Kong? Yung pagbabago, wala naman siyang pagbabago. Kaya lang yung compassion, yun ang naging itinuro ng Panginoon sa akin. Dahil nakita ko po yung paghihirap ng mga ating mga kababayan sa Hong Kong. And one of the reason is yung ang nanay ko din, ang mother ko, nagtrabaho din sa Hong Kong. Nakita ko yung, na-realize ko kung gaano siya nagpahirap dun sa Hong Kong. Doon sa mga kapatiran po namin doon na mga Kristiyano, doon ko nakita talaga kung paano sila namumuhay, kung paano yung sitwasyon nila. Doon ko na-realize talaga yung gaano talaga yung kahirapan, yung sacrifice na gawin ng mother ko doon sa Hong Kong. For almost 20 years, nag-work ko siya sa Hong Kong. One of the sacrifices to be away with us para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. And one of the things is also, nalaman ko din, nag-aral po siya ng salita ng Panginoon doon. Nagturo po siya doon actually. Kasi yung Bible na binigay sa akin, na hiningin ko sa kanya, yung sa kanyang unang Bible na nakuha ko, ay yung Bible niya, na maraming sulat. Ibig sabihin, nag-aaral siya. Ayun, naging card sa akin yun. Magpapatuloy. Praise God. At this year, sa aming family, na nagpagamitan si Oliver at si Hannah sa music ministry. Blessing At din. siguro yung pagpasok ni Oliver sa Semongako, at makakapasok siya kahit di siya nag-test. Nag-test. At provide ni Lord yung pang-tuition niya next year. So, tunay na si Lord, hindi niya tayo hahayaang magpakahirap para i-provide lang niya yung ating needs, kundi magpatuloy ka lang mag-serve sa Kanya, huwag ka mag-alala, relax. Andiyan ang biyaya niya nakalaan para sa lahat ng ating pangangailangan. Yan, nakita ko din kasi sabi ng salita ng Panginoon, first seek me, the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added to you. So, kailangan pa natin gawin na iuna ang ating Panginoon, ang kanyang righteousness, ang kanyang kailangan. Yun ang dapat natin isisik. Yes. And then the things that we need here on earth, ipoprovide niya yan. Okay. At bilang pangwakas, dito pong Pasko, sana po maalala natin ang tunay na kahulugan na ang pinakadakilang pag-ibig ni Lord, ang ating Diyos ay pinadala sa atin upang tayo iligtas sa kamatayan. So, Merry Christmas At to you, my wife, and to everybody, mga kapatiran, sa Yes. kami po may kapamilya, at ako po ay nagagalak dahil nagpapatuloy po kayo. One of the things that I love most from my brothers and sisters in Christ ay nagpapagamit sila at talagang hindi nila pinapabayaan yung growth nila sa Panginoon. Ayan. Okay. Okay, 1, 2. 2, 3. Merry Christmas, to and one Happy New and Year. all. Merry Christmas to one, to everybody. Okay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yes. Thank God you. bless you. Sis, ano nagawa sa'yo ng Lord sa itong taon na to, 2013 po? Pwede mo pang i-share sa amin. Nais kong ipatotoo yung nagawang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Pagpasok ng 2013,
naranasan ko ang kanyang pagbuhos ng kanyang biyaya sa aming buhay dahil sinubok niya ako at sinunod ko naman yung mga nais niya na pagsunod, kailangan na sundin siya mula sa pagbibigay. Unang-una sa pagbibigay. Doon ko siya nasubukan sa nakasulat sa Bible na ibigay mo sa kanya ang para sa kanya at ibubuhos niya ang pagpapala sa iyong sambahayan. Tunay nga na naranasan ko yon dahil itong pagpasok ng 2013, lagi kong pinag-pray na, Lord, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Sabi kong gano'n. Pero, imposible para sa akin at saka para sa asawa ko. Pero, ano ko pa rin, hinahamon ko si Lord. Lord, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Sabi ko kayong gumawa ng paraan. Sabi kong gano'n, gumamit kayo ng tao kung paano ako makakawin ng Pilipinas. Lagi yun ang panalangin ko. Minsan nga, hindi ko na pinapag-pray eh. Iba-iba. Kasi may time na pinag-pray mo na, tapos kala mo, parang naipag-pray mo lang yon pero binaliwala mo na. Kaya hindi ko pinagpatuloy yung pag-pray. Pero minsan-minsan naipapag-pray ko. Kaya nung bandang nung pagdating ng March, biglang sabi ng asawa ko, halika punta tayong Omya. Sabi niya gano'n. Tapos parang nasurpresa ako dahil yung pala gusto niya bumili ng ticket. Kaya sabi ko, praise God dahil na yun ang ko sa itong 2013. Hindi ko ina-expect na makakauwi kami ng Pilipinas. Dahil pinagpipray ko kay Lord yun, pero para sa akin imposible nga dahil sa hindi na makalaki ang sahod ng asawa ko. Ganun din po ako. Yun po ang malaking sa akin, provision this year. At saka, promise, hindi kami nagkasakit, buong mag-anak. Kaya yun nga ang sabi, kapag hindi mo binigay para kay Lord, babawiin niya yun sa ibang paraan. Kaya yun po ang aking patotoo sa aking buhay. Sabi nga, ibigay lamang natin kay Lord at sumunod lamang tayo sa Kanya. Siya na ang bahala sa atin. Yun lamang po. Salamat po, sis. At tanong ko lang po, next year po, sa 2014, ano pong balak mong gawin para sa Ating Panginoon. Sa Panginoon po? Yun nga, nais ko pang i-share. Gusto, ko yun, vision ko yun, na gusto kong lumago ang aming sambahayan. Sa tingin mo Gusto po, ko- anong magiging ka po 2013? Kung ikaw po ay praise worshiper ng ating Panginoon. Opo, gusto kong mag-aral ng malalim sa salita ng Panginoon. Yun po Amen. ang aking Ibig po bang sabihin to become a pastora someday? kung pagkakaloob niya, kasi yun ang nakikita ko sa minsan na ko yun, nararamdaman ko sa sarili ko. Siguro, matagal pa, marami pa akong bigas na kakainin. At saka, si Lord na, sabi nga, time by time, sa bawat isa sa atin. Okay. Salamat po, sis. Thank you po. God bless you more po. Tanungin lang po kita, ano po ang nagawa ng Lord sa buhay mo itong 2013? 2013, napakalaki talaga ng nagawa ni Lord sa aking buhay dahil naayos, nagkaroon ako ng tinatawag na family, maayos na pamilya, maayos na tahanan. Yun ay pinoprovide ni Lord para sa aming buhay. Thank you. Ang bilang kapalit, bilang pagganti sa kabutihan ng Panginoon sa aming buhay, I still to sing through praise and worship. Papatuloy akong umawit para sa ating Panginoon. Bibigay ko ang paglilingkod ng may kagalakan, ng may pag-ibig para sa kanyang kalahatian. Thank you Lord. Ang daming binigay na blessing ni Lord sa akin itong 2013. Nagsimula nga ako noong 2012, pero nag-umpisa sa akin ang blessing na yon mula nung nagiging active ako sa church, nagkakaroon ako ng maraming kaibigan, nang dahil sa kanila, nabibless ako, then habang unti-unti nararamdaman ko yung responsibility ko sa father ko, nagagawa ko na, hanggang sa nakalipat ako ng bahay, hanggang sa kahit anong gawin sa akin sa Lord, andito pa rin ako, nagpapatuloy ako. Hanggang may matuklasan akong isang kanta na siguro parang tinatawag na niya ako para umawit sa kanya. So sa 2014, siguro makakapiling ko na mga kapatid na kasamang kakanta.
hopefully. God bless always sa ating lahat. Maraming salamat, Consciousness. Hello! Merry Christmas! Ako, alam niyo po ba na talagang itong buong year na to, i-share ko lang po sa inyo, talagang napakalaking blessing ang binigay sa akin ni Lord. Hindi lang blessing, talagang may surprise. Lagi niya akong binibigyan ng surprise na hindi ko inaasahan, binibigay niya sa akin. Kahit hindi mo hinihingi. Alam mo, pag talaga na yung totoo yung pagbibigay mo kay Lord, unang-una, no? Sa mga kapatid, talagang hindi mo pwede subukan si Lord dahil ikaw mismo, ikaw susubukan ka niya dahil yung blessing na yon, yung hindi mo inaasahan na gift na yon, ay binibigay niya tulad na nangyari po sa akin. Marami na pong taon ako na naging pagganon-ganon sa kanya lalo na nung nag-uumpisa pa lang po ako talaga sa kanya na kung paano ko dumiretso sa kanya. Alam niyo po yung nung una hiningi ko and then hindi ko binabalik. Ang daling mawala. Pero alam niyo po, dahil dito ngayon, hindi ko kailangan subukan si Lord. Ako sinubukan niya dahil pinakita niya sa akin kung paano niya pino-working yung lahat ng mga needs ng bawat isa. So kasama na rin po yung mga family ko, ay mga hindi ko kamag-anak, nagiging daan po ako. At alam mo yung pagbukas lalo yung puso mo na magbigay sa kanila ng blessing, doble-doble po yun na nakukuha mo. Sabi nga, di ba, kumbaga sa pagbibigay, no, sabi nga, yung kay Cesar ay kay Cesar at yung kay Lord ay kay Lord. Saan po tayo doon, no? So, isang ano po yun, halimbawa sa inyo, malalaman nyo kung sino si Lord at kung sino si Cesar. Kaya, mga kapatid, huwag po kayong kahit ang mga pagsubok na dumarating sa inyo, lagi lang po kayong tumawag kay Lord at manalangin sa Kanya. Magpasalamat. Kung yan na lang po ang natitira, pasalamatan natin. Dahil ang biyaya ay hindi lang sapat, sobra-sobra. Sabi nga, puspos, liglig, at umaapaw pa po. So, maraming salamat po sa Panginoon na talaga naman po na hindi niya ako pinabayaan this whole year na, and then siguro, hindi lang po na, alam niyo po yung kailangan, siyempre, ibabalik ko sa Kanya yon. So, ano pong gagawin ko? By next year, hindi lang. Ngayon na po, ano po tayo gawin natin para kay Lord the best. At diretso lang po tayo kay Lord, huwag po tayo mag-alinlangan. Yun po, huwag tayo magda-doubt. Kasi pag nag-doubt ka, pwedeng mawawala. Wala. As in, kung wala kang faith, sabi nga, useless ang pagpuri mo sa Kanya, pagsamba mo sa Kanya. So, dapat lang po na maging totoo lang po tayo, number one po, sa sarili natin at sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya po ang ating direct po tayo sa Kanya. Huwag tayong dumirect kung kani-kanino kasi kung kani-kanino ka dumadirect, wala pong mangyayari. Marami pong nangyayaring ganun. Maraming inuuna, hindi nila inuuna si Lord sa kanila kasi nagdi-doubt nga po sila sa sarili nila. So mga kapatid, wag po kayo mag-alinlangan. Subukan niyo po si Lord dahil si Lord ang susubok sa inyo. Dahil si Lord ay talagang kilala niya kayo kung sino kayo. So, maraming salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year. Nawa itong darating na itong year na to at dating na taon maging peaceful po at maging maayos, masagana ang ating bagong buhay at bagong taon. So, God bless you all sa ating pastor na talagang pagpapalain pa siya at maging kanyang family. Sa inyo mga kapatid, patuloy lang po tayo mag-sharing ng kung anong mga problema niyo. Just call my name and I will be here for you. Thank you po and God bless you. I love you all. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyo ang pagpapala. Pasalamat sa araw nito. Thank you, Lord. I love you. Share sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko nitong 2013.
Mula nang nakilala ko ang Panginoon, napakadaming bagay na po na ginawa sa akin ng Panginoon, sa pamilya ko, kung paano niya kami binago, kung paano yung down ako, paano niya ako tinayo. At this 2013, unang-una na po yung nakapasama na ako sa public school. God provided all what we needed for her studies. Hindi namin kinakailangan paghirapan. Meron siyang taong ginamit para po malibre ang anak ko. And then, yung kagustuhan po namin na makauwi. Salamat sa Lord. And then, yung desire ng puso ko na makarating dito sa Japan, yung kapatid kong bunso, binigay rin ng Panginoon bago matapos ang taong ito. Nakauwi na siya sa Pilipinas at nakasama ko siya for 6 months. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagkaroon kami ng bonding dito sa Japan. Sa ilang years na hindi kami nagkasama, nakasama ko siya dito, pati ng kanyang mga pamangkin. Kaya napakabuti ng Panginoon. God is good all the time. He's great God. Talagang sinabi nga na delight yourself unto the Lord. He will give you the Kapatid, first of all, I want to thank the Lord for all He has done in my life for this 2013. I really want to thank Him because first of all, sa lahat ng mga blessings na na-receive ko this year sa family ko and dun sa binigay niyang gift sa akin na great job because blessing sa akin yung pagkatanggap ko dun sa Saitama City, which is isang regular job for teaching. And then another blessing na na-receive ko po is yung kagalingan ng aking husband. So alam po natin na dumaan kami sa mga problems na alam ko na si Lord lang talaga yung makakapag-provide ng lahat ng mga pakakailangan namin sa family ko rin sa Philippines, na although hindi ako ganun kalagi tumatawag sa kanila, alam ko na lagi silang pinapatnubayan ni Lord and hindi sila nagkakasakit, wala silang mga mabibigat na problems, at yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon ito sa buhay ko. And sa darating na 2014, hopefully, I really thank Him kasi alam ko na yung vision na binibigay niya sa akin na magkakaroon kami ng mas magandang buhay, kaming mag-asawa, sa family ko, walang sakit, walang anumang problema na hindi makakayanan dahil ang Panginoon, siya lagi yung nagiging una sa buhay ko. At sabi nga, kaya lagi akong naniniwala dun sa aking pinaka-favorite na verse, Jeremiah 29:11. For I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So yun po lagi yung pinangahawakan ko sa buhay ko. Lahat ng tao, merong purpose si Lord kung bakit niya kin-create. At saka po yung isa pa na Jeremiah 23:3, call on me in prayer and I will answer you. So yun po talaga yung lagi kong ginagawa. Nagdadasal ako, pinapasalamatan ko siya, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan dahil yun po yung dapat natin gawin. Bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, kailangan nating maging humble at lagi siyang i-glorify every time in our lives. So yun po sa 2014, hopefully lahat tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat po tayo ay maging blessing sa ibang tao. So kailangan natin i-share yung mga natututunan nating word of God. Kailangan natin itong isabihin para magkaroon tayo ng mga iba pang kaluluwa na matulungan na maligtas at makasama sa kaharian ng Panginoon. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas! And first of all, God bless us. I would like to share yung blessings sa ni Lord within this year, 2013. And I'm so glad dahil tunay nga
nasabi sa word niya na taste and see that the Lord is good. Hindi natin makikita kung ano talaga ibig sabihin nun. Not until the time na maranasan natin o makita natin at the end. At ngayong end of 2013, marami akong gustong ipagpasalamat. Una sa family, pangalawa personal, and alam nyo kung ano na yan. That's why I would like to encourage everyone na magpatuloy tayo kay Lord. At this coming 2014, let us all na i-attain kung ano yung ginugol natin para sa Kanya. Una, isik natin si Lord with all our heart, with all our strength. At kung ano man yung mga desire ng ating puso, surely, ibibigay niya yun if He can see na us in our heart na we are obedient. Sabi nga niya sa word niya, whatever your desires heart, sabi niya, pag nakita niya naman na sumusunod tayo sa Kanya, nandun naman yung pagtugod niya sa ating mga panalangin. At gusto ko rin iwan yung napag-aralan namin about kay Joshua. Ang naging revelation sa amin is kung ano yung nagiging first fruit natin sa buhay, it is the result of our being obedient in the Lord. Kaya yun lang, God bless our 2014. And I wish you all good health and being happy always. And see you 2014. Bye. Yes, O Lord, it's another blessed Sunday for us na naman po. In advance, Merry Christmas po. And thank you again for setting us free to worship again this day para po sa ating Panginoon. And syempre po, ay babahagi ko po yung kung ano po ang mga naging blessings, and syempre po ang mga trials din po na may mga dumating din sa buhay namin. Pero mas kailangan po natin na i-thankful na lang po yung lahat ng mga blessings na dumating sa akin. Hindi ko na po isa-isahin, pero ang pinakasama na lang po isang ang blessing is yung nang dumating ako sa church na to. It's a very blessing na nakilala ko po mga kapatiran at ang church na to, ang Jacob, and it's a pleasure talaga po na marami pong nabago at babaguhin pa po sa buhay ko. Pero andito na po lahat ng blessings. Kumbaga, marami na po lahat ng natanggap at marami pa pong gagawin at ibibigay po si Lord para sa akin. And yun, ano pa ba? Siyempre po sa darating pong Pasko na to, siyempre po lahat po ng aking mga kapatiran ay mag-i-enjoy po kami ngayon sa mga blessings na ibibigay ni Lord. Na magkaroon po kami ng love, peace, and happiness para sa lahat. At naniniwala po ako na the power of faith is always positive. And Merry Christmas! See you on Christmas! Bye! Wait lang po sis, ano pong gagawin nyo to glorify God itong darating na 2014? Okay, 2014 po to glorify God. Siyempre po may mga desire po ako at siyempre po marami pong ina-expecting na babaguhin at mababago at magiging na hopefully po maging active po ako sa mga gawain para po sa ating Panginoon. I can't promise po, pero pag nasa desire niyo po talaga, ang opportunities lahat na yan ay magagawa niyo po ng wala pong pwedeng makaharang po. Amen po ba dyan? And syempre, kailangan po meron po tayong contentment sa buhay natin. Kasi yan po ang magbibigay sa atin ng joy, lalo na po ng strength, lalo na po para po kay Lord. Amen. Merry Christmas po ulit. Yes, Lord, ang pinagpapasalamat ko po, yung mga blessing na binigay sa akin ni Lord is yung pong unang-una, January 1, na-meet na ni Mika yung kanyang father na in a good mood. Hindi ko na-expect na maging ganun na yung ugali niya, yung acceptance niya sa amin. May takot before, pero pinag-pray ko po na sana ibang o kubo na yung mamit ko that time kasi winish ni Mika na mamit niya yung lolo't lola niya. That's why dinala ko siya sa papa niya that time. Then, nung namit ko naman po yung tatay niya, okay naman po, may pagbabago po ako nakita. Because na pinag-pray ko before kami magpunta doon. Yun po yung unang-unang blessing. Kasi January 1 po yun. Then, in the next
blessing po yung January 28, nadala ko po rito yung bunso ko pong anak. Napaka-bless po sa akin yun na kasama-sama ko na po yung mga anak ko, napakasaya po para sa akin. Dahil yun po yung desire ko po talaga. Yun po yung talagang napakagandang nangyari sa buhay ko in this year, 2013 po. And then, marami pa pong iba yung paglago ko po, konti-konti, paglago ko po sa Panginoon dahil nung nadala ko po rito yung anak ko, unang-una po yung isa pa yung napag-isipan ko rin po talaga na huminto po ako sa trabaho sa panggabi because hindi po ako lumalago kahit ano pong gawin ko dahil nandun po ako sa mundo ng, alam niyo na po yun, yung mundo ng kasinungalingan, lahat na po yung mga mag-iinom, alam niyo na po yan, di ba? Then, gusto ko pong lumago, but hindi po ako makaangat because of nandun po ako sa trabaho ko panggabi. And God's grace po talaga na nawala po ako doon. Huminto po ako sa panggabi. Then, yes, marami pong pagsubok na dumating pa sa akin. Una-una, yung time na huminto po ako sa gabi, sabi ni Lord, lagi niya sinasabi sa anak, huminto ka na dyan, huminto ka na dyan. Hindi ko po magawa kasi po, na iniisip ko yung paano po papadala ko, paano padala ko sa Pilipinas. Yun pa rin po yung isip ko that time. Pero nung, alam niyo po yung ginawa sa akin ni Lord, huminto ako doon. Tapos, pag hinto ko doon, sumunod. After 3 days, sinabi sa akin ng kansya daw, wala na, mawawala na raw kami ng trabaho sa araw. So, paano po yung gagawin ko? Sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa akin, sa amin, sa pamilya ko. Andito po yung mga anak ko kompleto. Pero talaga in God's grace po, nabigay niya po lahat sa amin. Nakaraos po kami ng maayos dahil buong puso ko pong hininto ang panggabi. Hindi po ako una po nag-alilangan ako na baka hindi ako magpagpadala sa Pilipinas. Nawalan po ako ng trabaho sa gabi, sa araw. Yan po yung pagsubok ni Lord sa akin. Pero in God's grace po, yung nanay ko, pamilya ko, kahit paano pa isa-isang lapad, napapadalan ko pa rin po. Yan po ang kabutihan ni Lord. Kaya sana po, patuloy lang po tayo mga kapatid. At marami pong salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, sis. Sis, may balak ka ba para sa 2014 na gagawin mo para sa church po? To glorify Jesus po. Ang balak ko is i-share yung mga naranasan ko dito sa Christianity. Yan po, marami po akong gustong gawin na sana, unang-una na rin yung pamilya ko, na maipakilala ko sa kanila si Jesus. Sana gabayan din ako ni Lord na yan naman po yung pinag-pray ko, yung mga kaibigan ko, na dating kinamunduhan ko, na sana maranasan din nila kung ano yung sayang na nararanasan ko ngayon in God's grace. Yun po yung gusto kong mangyari in 2014. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Happy New Year and Merry Christmas and Happy New Year po pala. Bye-bye.